Kung may utang ka ngayon at di mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad, kung may mga taong naniningil sa'yo, kung gabi-gabi kang nag-iisip kung paano mo aayusin ang problema at minsan natataranta ka na, pakinggan mo ito. Dahil may isang babae sa Bible na dumaan sa isang sitwasyon na halos hindi na niya alam kung paano lalampasan. Sa 2 Kings chapter 4, may isang babae na asawa ng isang propeta. Namatay ang kanyang asawa at naiwan siya kasama ang kanyang 2 anak na lalaki. Pero hindi lang ang pagkawala ng asawa ang problema niya. May utang sila at dumating na ang pinagkakautangan at dahil wala siyang maibayad, kukuhanin ang kanyang 2 anak bilang alipin. Imagine mo yun, namatayan ka na ng asawa, may 2 anak kang kailangang protektahan, may utang ka, at ngayon, pati mga anak mo, nanganganib na mawala sa'yo. Pero lumapit siya kay Propeta Elisha. At alam mo ba kung ano ang unang itinanong sa kanya? Hindi magkano utang mo. Ang tanong ni Elisha, ano ang meron ka sa bahay? At ang sagot ng babae, wala akong anuman maliban sa isang maliit na banga ng langis. Maliit na langis. Parang walang halaga. Pero yun ang meron siya. At sinabi sa kanya ni Elisha na humiram siya ng maraming sisidlan sa kanyang mga kapitbahay. Pumasok siya sa bahay, isinara ang pintuan at nagsimula siyang magbuhos. Isang sisidlan, puno. Isa pa, puno. At habang may sisidlan, may langis. Hanggang sa wala ng sisidlang mahiram. At nang matapos ang lahat, sinabi ni Elisha, ibenta mo ang mga langis, bayaran mo ang iyong utang, at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay mula sa natira. Partner, baka kailangan mong marinig to ngayon. Baka sa sobrang laki ng problema mo, nakikita mo lang kung ano ang wala sa iyo. Wala kang pera, wala kang sapat na puhunan, wala kang koneksyon, wala kang nakikitang paraan. Pero baka ang tanong ng Diyos sa iyo ngayon ay, ano ang meron ka? Ano ang meron ka? May kakayanan ka ba? May trabaho ka ba? May talento ka ba? May kaalaman ka ba? May 2 kamay ka bang kayang magtrabaho? May idea ka bang matagal mo nang ipinagpapaliban? Huwag mong maliitin ang maliit na bagay na nasa kamay mo. Pero partner, baka sabihin mo, wala talaga ako kahit ano. Sandali, baka meron ka pang isang bagay na hindi mo nakikita. Faith, pananampalataya, kahit kaunti. Naalala mo ba ang mga disciples ni Jesus? Nasa bangka sila at biglang dumating ang malakas na bagyo. Mahampas ang alon, mapasok ang tubig sa bangka. At sila, natataranta na. Akala nila mamamatay na sila. Pero nasaan si Jesus? Nasa bangka, natutulog. Ginising nila siya dahil sa sobrang takot. At nang bumangon si Jesus, pinatahimik niya ang hangin at ang dagat. At sinabi niya sa kanila, why?
are you so afraid? Do you still have no faith? Partner, baka ganito rin ang sitwasyon mo ngayon. May bagyo, may utang, may naniningil, may problema sa pamilya, may pressure, may takot, at hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Pero baka nakalimutan mo isang bagay. Kasama mo pa rin si Jesus sa bangka. Di ibig sabihin na dahil may problema ka, iniwan ka na ng Diyos. Hindi ibig sabihin na dahil natataranta ka, wala ka ng faith. Minsan, kahit nanginginig ka, pwede ka pa rin lumapit kay Jesus. Kahit maliit ang faith mo, dalhin mo pa rin sa Kanya. Dahil hindi mo kailangan magkaroon ng malaking faith para lumapit sa isang malaking Diyos. Ang kailangan mo ay lumapit. Kaya kung may utang ka ngayon, huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng gagawin mo. Manalangin ka. Humingi ka ng wisdom sa Diyos. At pagkatapos mong manalangin, kumilos ka. Tignan mo kung ano ang meron ka. Gamitin mo kung anong pinagkatiwala sa'yo. Ayusin mo kung ano makaya mo ayusin. Harapin mo ang utang mo. Huwag mo itong takasan. At habang kumikilos ka, magtiwala ka sa Diyos. Dahil sa kwento ng babaeng yon, hindi sinabi ng Diyos na wala na siyang problema. Binigyan siya ng paraan para harapin ang problema. At pagkatapos ng provisyon, binayaran niya ang kanyang utang. Baka ang sagot na hinihintay mo ay hindi agad, Lord, alisin mo ang utang ko. Baka kailangan mo rin itanong, Lord, ano ang meron ako na maaari mong gamitin? At kung ang sagot mo ay kaunti lang, okay lang. Ang babae sa 2 Kings ay may kaunting langis. Ang mga disciples ay may maliit na faith. Pero pareho nilang natutunan ng isang bagay. Hindi kailangan malaki ang hawak mo para magsimula kang magtiwala sa Diyos. Kaya kung natataranta ka ngayon dahil sa utang, huminga ka, manalangin ka, huwag kang susuko. Tignan mo mabuti kung anong meron ka. At higit sa lahat, tignan mo kung sino ang kasama mo. Dahil maaaring hindi pa tapos ang kwento mo. Maaaring maliit lang ang hawak mo. Pero hindi maliit ang Diyos na hawak mo. At baka ang bagay na matagal mong minamaliit, yung pala ang gagamitin ng Diyos para simulan ang pagbabago sa buhay mo. Kung ito ang mensaheng kailangan mo ngayon, huwag mong kalimutang lumapit sa Diyos.